Hello, what's up mga ka-Freeney? So for today's video mga ka-Freeney, pupunta pala kami ngayon sa Baras. Tuwing Merkulis pala pumupunta ang kapatid ko sa Baras para silipin ang kanyang mumunting bukirin. At para na din gumawa ng kubo doon sa Baras. Kung makikita nyo dyan mga ka-Freeney, madilim pa talaga yung kalsada. Maaga po talaga kami umaalis mga ka-Freeney, mga alas 4 or mga alas 5 ng umaga. Para hindi traffic at maaga makarating doon sa Baras. At para maaga rin makauwi. Apat po pala kami dito sa kotsikil na kasakay. Yung kuya ko po pala yung driver namin dyan. At sinama ko na rin pala yung aso ko na si Bobby. Kasi pagkatapos namin sa bukid, pupunta naman kami sa ilog. Gusto ko kasing mag-exercise ang aso ko sa paglangoy. So andito na nga kami sa Antipolo mga ka-Freeney. Ilang minuto na lang makarating na kami dun sa pupuntahan namin. Maganda talaga daanan yung Antipolo kasi ang lawak ng kalsada. Kaso may nakaharang dyan na damit oh. Hindi tuloy quality yung aking video. Pero okay lang yan, babawiin ko na lang sa bukang liwayway. Ganito pala kaganda ang sunrise tuwing umaga mga ka-Freeney, ang ganda. So hito na nga tayo mga ka-Freeney, dito na kami, nakarating na kami ngayon dito sa Baras. Makikita nyo pala dito mga ka-Freeney, sobrang lawak na lugar. Gagawing subdivision po pala dito mga ka-Freeney. Kung makikita nyo po ay ilan pa lang po yung mga bahay. Pag maayos na po yung kalsada dyan mga ka-Freeney, pwede na po gumawa ng magandang bahay dyan, yung konkreto talaga na bahay. Kaya ang mga bahay na makikita nyo dito mga ka-Freeney ay mga kubo pa lamang. Kaya ngayon po ay tinatawag po muna namin na mumunting bukirin ang lupa ng kapatid ko po dito. Sa kadahilanan na pwede po kaming magtanim at mag-alaga po ng mga hayop dito. Pero kapag itong kalsada ay matapos na, so ibig sabihin bawal na po mag-alaga ng mga hayop. Kasi panigurado yung mga taong bumibili ng lupa dito ay dito natitira. Pagdating po namin mga ka-Freeney, nagluto po agad kami ng aming pagkain. Habang busy kami sa pagluluto, busy rin sa pagko-construction ang aking kapatid at ang aking bayaw. So makikita nyo pala dyan mga ka-Freeney, ang ginagawa nila ay nagli-level sila para pantay po yung simento na ilalagay. Pagkatapos ay naghahalo na ng simento yung kapatid ko. Para malagyan agad ng simento ang kahoy na nakahulma. Yung mga ginagawa pala namin dito mga ka-Freeney ay mabilisan lang. Katapos pala lahat malagyan ng simento mga ka-Freeney ay kumain na agad kami. Kailangan kasi naming bilisan mga ka-Freeney kasi may pupuntahan pa kaming ilog. Sa sobrang pagmamadali namin mga ka-Freeney, dinala ko na yung pagkain ng aso doon sa ilog. Sa ilog na lang niya i-continue yung pagkain niya. Habang paalis pala kami mga ka-Freeney, iniisip ko na dyan maganda kayang ilog na pupuntahan namin. Kasi wala pa talaga kaming idea kung maganda ba talaga ang ilog na pupuntahan namin o hindi. Pero hoping ako na sana maganda yung ilog naming pupuntahan para masaya. Makikita nyo pala dyan mga ka-Freeney, yan yung dalawang kotsikil na dala namin. At napagplanuhan na din na yan din ang gagamitin papuntang Real Quezon. Sa tingin ko rin kaya din ng kotsikil ang malayo ang biyahe. Pero depende lang yan pag matutuloy talaga ang pagpunta dun sa Real Quezon. So ngayon, hoping muna tayo mga ka-Freeney. Sana matuloy ang pagpunta natin doon para makaligo sa mga falls at sa dagat na rin mga ka-Freeney. So dito nga kami dumaan mga ka-Freeney kasi ito po yung malapit papunta dun sa ilog na sinasabi.
yun nga mga ka-Frini, nakarating na pala kami ngayon dito. So sa pababa pala nito mga ka-Frini, ilog na daw ang makikita namin. Sobrang tarik at sobrang rough road talaga mga ka-Frini. So pagbaba nga pala namin mga ka-Frini, ito yung makikita, may ginagawa silang tulay. At dahil hindi makadaan yung aming kotsikil, ay iniwan na lang po namin doon sa taas. At nilakad na lang namin papunta doon sa ilog na aming liliguan. At pagdating nga namin dito mga ka-Frini, hindi po namin malaman-laman yung aming nararamdaman. Nag-expect kasi kami mga ka-Frini kung maganda yung ilog na aming pupuntahan. Pero anyway, okay lang din to kahit mga ganito, basta ang importante ay makakaligo pa rin sa ilog. So may camping site sila dito mga ka-Frini, no? Kaso hindi kami makakapunta dyan. Siguro malayo pa yan, no? So ang plano namin, doon na lang muna kami sa baba. Doon. Kita mo doon, may mga bahay. Bang kapasuro sa bundok. Doon ka man. Ay, ang gawa na. Naghanap ang bahay doon? Ha? Siguro pa ikot yung mga bahay pa doon. Ano? May wire pa. So yun nga mga ka-Frini, ihahagis na ni Kuya Joe yung aso ko doon sa malalim na tubig. Naawa nga ako dyan sa aso ko, yung part na paghagis ni Kuya Joe. Lahat talaga ng mga aso marurunong lumangoy, nakakabilib. Pero okay na rin yan para iwas heat stroke para sa mga 4 babies natin. Walang magawa si Pining, oh! Baba si Pining! Sina? Okay, videohan ko. Hindi na ako videoan, malalim dyan. Huwag na kaya, mamatay ako. Palak. Ako na si Di. Marami-rami. Kulong mo. Okay, tag-init kasi. So hanggang dito lang tayo mga ka-Frini, no? Salamat sa panonood sa aking walang kwentang video. Maraming salamat mga ka-Frini. Bye bye. Ingat!